Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakalabas na si Santino sa kulungan nang dahil sa tulong ni Anika. Kaya naman, pumunta sila sa isang lugar at doon sila nag-usap. At dito na nga ikwininto ni Anika na si Lawrence ang nagturo sa pagpaslang kay Coach Gary. Pero kahit galit si Santino kay Lawrence, ay mas galit siya sa kanyang ama na si Rigor. Dahil sa pagbibintang nito na wala naman siyang talagang kasalanan dahil mas pinili pa ni Rigor ang kanyang trabaho kaysa magiging ama. Napagdesisyonan na ni Santino na hindi na siya magpapalimos sa awa ng kanyang ama at mas pipiliin niya na hindi na niya kikalanin na ama si Rigor. At habang nag-uusap sila Santino at Anika, nakita naman sila sa grupo ni Edwin. At dahil kilala ni Edwin si Santino na kapatid ito ni Tanggol, kaya naman may naisipan silang gagawin upang mapalapit kay Santino at para maging daan ito na para mahanap nila si Tanggol. At hindi nagtagal, may lumapit sa kanila ni Santino at Anika at binastos nga itong si Anika. Kaya naman galit na galit itong si Santino at nakatikim ito ng suntok ni Santino ang nangbabastos kay Anika. Ngunit marami palang magkasama itong nangbabastos kay Anika, kaya naman binugbog nila si Santino at dito na nga natumba si Santino at hindi na ito makapagtanggol kay Anika. At dahil hinawakan si Anika sa mga lalaki, hindi niya magawang matulungan si Santino, kaya naman sumisigaw na lang si Anika at humingi ng tulong. At hindi nagtagal, dumating naman ang grupo nila Edwin at binugaw nila ang mga kalalakihan na nangbugbog kay Santino. Agad na nga tumakbo ang mga lalaki papalayo sa pagdating ng grupo nila Edwin. Agad namang pinagbantaan ni Edwin si Santino na wag na babalik sa lugar na yan dahil teritoryo nila doon, at inutusan ni Edwin na aalis na sila sa Santino. Kaya naman sa huli, nagpapasalamat pa rin si Anika sa mga grupo ni Edwin. At habang sila Tanggol, dumating na nga sila sa bahay ng bibili ng diamante at doon na nga nakinutuban sila ng masama dahil hindi nga daw maganda. Kaya pinagpahahanda nila ang kanilang mga sarili. Nagpaalam ito ang bibili ng diamante na aakyat dahil kukunin nga daw niya ang pera. Ngunit pagdating niya doon sa kwarto, ay tumawag ito sa kay Mr. Suarez upang papuntahin nga sa kanyang bahay. Kaya naman nabigla na lang si Mr. Suarez dahil hindi ang araw na yon ng kanilang mga transaksyon. At inutusan naman ni Mr. Suarez ang bibili ng diamante na hindi sila paaalisin hanggat hindi dumating sila Mr. Suarez. Ngunit nagdududa na nga sila Tanggol at Boss Divina na meron silang balak na masama sa kanila. Kaya inutusan ito ni Boss Divina ang kanyang mga tauhan na halughugin ang mga gamit at hanapin ang pera. Ngunit wala silang makitang pera, kaya napag-isipan nila na niloko lang pala sila ng bibili ng diamante. Kaya naman dito na nagtutukan ang grupo nila Tanggol at ang grupo ng bibili ng diamante. Sa kabilang banda naman, nakauwi na si David galing sa mansyon nila ni Don Pakundo at agad niyang binalita sa kanyang lolo at kay Ramon na binigyan nga daw siya ng regalo at ari-arian ito. Kaya galit na galit itong si Ramon, kaya agad niyang inutusan ni Ramon si Olga na ihatid na si Catherine sa kanilang kwarto. At doon na nga sa kwarto nila Catherine, nagpanggap naman si Olga na mabait kay Catherine at inuuto-uto niya ito na kung meron siyang problema ay wag mahiyang lumapit sa kanya at sabihin ito. Kaya naman kahit papano ay may makakausap na si Catherine sa kanilang bahay ni Ramon at kumaan nga ang loob nito. At habang si Ramon galit na galit kay David at gustong suntukin ito, ngunit napigilan ito ni Don Julio dahil wala ngang nakuhang impormasyon si David kay Don Pakundo. Kaya galit na galit ito si Ramon at sinabi ni Ramon na dahil nga ay binigyan ng mga ari-arian si David, kaya hindi na magawang tulungan ni David si Ramon. Ngunit iginiit naman ni
ni David na hindi totoo ang mga sinasabi ni Ramon. Kaya nagdesisyon itong si Ramon kung hindi nga daw totoo ang mga sinabi ni Ramon kay David ay papatunayan nga daw ni David ito at meron silang pupuntahan na isang tao at kung mapapatunayan nga daw na lumipat nga ito kay Don Facundo, si David naman ang tatapos nito upang patunayan niya nakakampi pa rin si David sa kanila ni Ramon at sumang-ayon naman si David sa gusto ni Ramon na siya ang tatapos sa mga kliente na lumipat kay Don Facundo. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like at i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.